Noong araw na iyon, tumakbong pauwi sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon, ate! Tingnan mo! Tuwang-tuwa rin ang masipag niyang kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinuot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang nagtahi. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng ate niya palabas ng bahay para hindi sila mahuli sa sayawan. Nang makarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika at mga nakapusturang tao. Ang masipag na dalaga ay nadala sa musika at nagsimulang sumayaw. Pero nakatayo lang at nagmumukmok ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang gintong susi na nagniningning sa sahig. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sino man. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwa niyang sinubukan dito ang susi, ngunit hindi pumihit ang susi. Tapos ay sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito. At huli niyang napansin ang lumang aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka daga lang ang lalabas dito? Ipinasok niya ang susi sa butas. At nabuksan nga nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at nangapa ng pwedeng makuha. Sasabihin na sana niyang, wala dito, tulad ng inaasahan ko. Nang may makuhang magandang damit ang kamay niya. Nagulat siya. Nangapa siya ulit sa loob ng aparador. Ngayon naman ay nakakuha siya ng lilang palda. Kahit na tila walang laman ng aparador, may bagong damit siyang nakukuha sa tuwing ipapasok ang kanyang kamay dito. Di ako makapaniwala. May salamangka ang aparador na ito. Habang patuloy na nakakakuha ng bagong damit ang tamad na dalaga, bumukas ang pinto. Iyon ay ang ate niya. Anong ginagawa mo dito? Ano tong mga damit? Ito ay walang katapusang aparador. Kung kukuha ako ng ilang damit, walang makakapansin. Pero hindi sa iyo ang mga ito. Hindi mo ito dapat gawin. Sakim na pumasok sa aparador ang tamad na dalaga upang maghanap ng malambot na pink na damit. Biglang tumunog ang malaking orasan na parang dong. At nasaraduhan ng pinto ng aparador ang tamad na dalaga. Tulong! Sigaw niya. May takot na sinubukang buksan ng kapatid niya ang aparador. Ate, iligtas mo ko. Napakadilim dito at walang laman. Habang nagmamadaling pinihit niya ang susi, nabali ito sa loob. Ay! Naku! Sabi niya. Kaya humawak siya sa pagitan ng mga pinto at buong lakas niyang sinubukang buksan ang aparador. Sa wakas bumukas ito at nakalabas ang tamad na dalaga sa aparador kung saan siya nakulong. Agad na lumayo ang magkapatid sa walang katapusang aparador at umalis sa palasyo nang hindi man lang lumilingon. Mula noon ay nangako ang tamad na dalaga na hindi na magiging gahaman at hindi kukuha ng gamit ng sino man nang walang pahintulot. Adi se baba